tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang 26 na taong gulang na lalaking Palestino ang binaril at napatay ng mga puwersang Israeli sa isang konkretong harang sa West Bank malapit sa Jerusalem. Kinumpirma ng Ministry ng Kalusugan ng Palestina ang malubhang insidenteng ito na muling nagdulot ng matinding tensyon at pangamba sa buong rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalang panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa gitna ng patuloy na sigalot. Kinilala ng pamahalaang Palestino ang nasawing biktima na si Imad Harun Ishtaye na nagmula sa nayon ng Salem sa silangang bahagi ng Nablus. Ayon sa opisyal na ulat, binaril siya ng mga sundalong Israeli sa kanyang hita sa bayan ng Al-Ram. Bagamat mabilis siyang naisugod sa Palestinian Medical Complex sa Ramallah, idineklara siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding pinsala at labis na pagkawala ng dugo mula sa kanyang sugat. Samantala, mabilis na kumalat sa mga social media platform ang mga video na nagpapakita sa mga residente habang maingat na ibinababa ang katawan ng biktima gamit ang isang hagdan na nakasandal sa may harang na may matatalas na wire sa itaas. Sa kabila ng kaguluhan, makikita sa background ng video ang patuloy na agos ng trapiko at maririnig ang tunog ng busina ng mga sasakyan na naglalarawan ng tila normal ngunit mapanganib na sitwasyon doon. Sa panig naman ng kapulisan ng Israel, ipinaliwanag nila na nagtangka ang lalaki na pumasok ng iligal sa bansa sa pamamagitan ng pagtawid sa naturang konkretong harang. Giit ng mga otoridad, ang mahigpit na pagbabantay sa mga border na ito ay bahagi ng kanilang pambansang seguridad upang mapigilan ang anumang banta ng kaguluhan o iligal na pagpasok na maaring magdulot ng panganib sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Napag-alaman sa mga ulat na si Ishtaye ay dating nagpapatakbo ng isang poultry slaughterhouse sa kanyang sariling nayon sa Salem upang suportahan ang kanyang may sakit na ama. Ngunit dahil sa matinding krisis sa ekonomiya na humagupit sa buong West Bank, tuluyang bumagsak ang kanyang negosyo. Ito ang nagtulak sa kanya na makipagsapalaran at maghanap ng trabaho sa Israel upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kamag-anak na si Nasser Ishtaye, unang nagtangka ang biktima noong Sabado ngunit napakahigpit ng seguridad ng mga Israeli sa hangganan matapos magpalipas ng gabi kasama ang iba pang mga Palestino na umaasa ring makatawid, muli siyang sumubok nitong Linggo ng umaga kung kailan siya binaril ng mga sundalo. Ang desperasyon na makahanap ng ikabubuhay ang nag-akay sa kanya sa ganitong mapanganib na desisyon. Sa isang panayam sa media, emosyonal na isinalaysay ni Nasser Ishtaye ang sinapit ng kanyang kamag-anak. Sinabi niya na direkta itong binaril gamit ang totoong bala ng mga puwersang Israeli at pumanaw habang ginagamot sa ospital. Ang pahayag na ito ay nagbigay diin sa matinding lungkot ng pamilya na naniniwalang labis ang ginawang puwersa ng mga sundalo laban sa isang sibilyan na naghahanap lamang ng paraan upang mabuhay. Sa mga nakalipas na taon, dumaraming biling ng mga Palestino mula sa West Bank ang nagtatangkang pumasok ng iligal sa Israel upang magtrabaho at kumita ng pera. Dati-rati, libu-libong mamamayan ang may hawak na opisyal na permit para magtrabaho roon ng ligtas. Subalit ang lahat ng ito ay biglang nagbago at naging limitado matapos ang pagsiklab ng labanan na nagdulot ng malawakang kawalan ng hanapbuhay sa buong rehiyon. Matatandaang hinigpitan ng Israel ang pagbibigay ng permit sa pagtatrabaho matapos ang nakamamatay na pag-atake ng grupong Hamas sa timog ng bansa noong Oktubre 7, 2023 na siyang nagpasimula ng malawakang digmaan sa Gaza. Ang hakbang na ito ay nag-iwan sa maraming manggagawang Palestino na walang mapagkukunan ng kita dahilan upang sumugal sila sa mga mapanganib na daan upang mabuhay. Mula nang magsimula ang digmaan, mabilis na tumaas ang antas ng kawalan ng trabaho sa West Bank dahil sa pagbagal ng lokal na ekonomiya. Ayon sa ulat ng ahensyang WAFA na sumipi sa General Federation of Palestinian Trade Unions, humigit kumulang 50 manggagawa na ang napatay ng mga bala ng Israeli, habang mahigit 38,000 naman ang inaresto, bagamat ang iba sa kanila ay pinalaya rin kalaunan. Bukod sa insidente sa West Bank, patuloy din ang karahasan sa iba pang bahagi ng rehiyon. 2 Palestino ang naiulat na napatay habang hindi bababa sa 10 iba pa ang nasugatan nang masagasaan ng isang grupo ng mga tao malapit sa daungan ng Gaza City.
Ang panibagong trahedyang ito ay nagdagdag sa dumaraming bilang ng mga biktima sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Kinumpirma ng Shifa Hospital sa Gaza na siyang tumanggap sa mga biktima ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan sa daungan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o komento ang militar ng Israel hinggil sa naganap na insidenteng ito. Ang kawalan ng malinaw na impormasyon ay nagdudulot ng higit na kalituhan at pangamba sa mga residente na umaasa sa kaligtasan nila. Sa kabila ng mga ganitong madugong insidente, nananatiling umiiral ang isang marupok na kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng bansang Israel at ng militanteng grupong Hamas sa Gaza Strip. Gayunpaman, ang mga sunod-sunod na mararahas sa kaganapan sa iba't ibang dako ay nagpapakita kung gaano kadaling masira ang kasunduang ito at kung paano muling nanganib ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa rehiyon. Samantala, bumalik muli ang tensyon sa West Bank nang maganap ang isang hinihinalang ramming attack o pananagasa malapit sa isang hintuan ng bus sa Gush Etzion Junction. Agad na rumesponde ang mga medical team at kapulisan sa lugar upang tulungan ang mga biktima at isecure ang buong paligid na mabilis na naging eksena ng kaguluhan, takot at labis na pagkabahala para sa mga saksi sa naturang pangyayari. Ayon sa mga emergency responder, isang 17 taong gulang na batang babaeng Israeli ang nasa napakakritikal na kondisyon habang isang 15 taong gulang na kabataan din ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Ang dalawang kabataan ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital upang lapatan ng lunas habang patuloy na binabantayan ng mga doktor ang kalagayan ng mas malubhang biktima. Inihayag naman ng militar ng Israel na isang sundalo ang nakapatay sa hinihinalang terorista sa mismong pinangyarihan ng insidente. Dagdag pa ng mga otoridad, may ikatlong sibilyan na Israeli rin ang nasugatan sa gitna ng kaguluhan. Ang mabilis na reaksyong ito ng militar ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng alerto laban sa mga pag-atake na naglalayong maghasik ng takot sa mga komunidad. Ang magkakasunod na insidenteng ito sa West Bank at Gaza ay nagpapakita ng isang mapanganib na takbo ng lumalalang karahasan na tila walang katapusan sa rehiyon. Habang ang bawat panig ay may kani-kanilang katwiran at tugon sa seguridad, ang mga ordinaryong sibilyan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang buhay, kalusugan at kabuhayan araw-araw. Ipinapakita rin ng trahedya ni Ishtaye kung paano ang kawalan ng pang-ekonomiyang oportunidad ay nagiging usapin ng buhay at kamatayan para sa marami. Para sa maraming pamilya sa West Bank, ang pagkawala ng mga permit sa trabaho ay nangangahulugan ng matinding gutom na nagtutulak sa mga kabataan na sumubok sa mga mapanganib na paraan upang makatawid sa kabila ng banta ng mga armadong sundalo sa border. Dahil dito, nanawagan ng ilang grupo ng karapatang pantao para sa isang masusing investigasyon sa paggamit ng nakamamatay na lakas laban sa mga hindi armadong manggagawa. Ayon sa kanila, ang pagbaril sa mga taong naghahanap lamang ng trabaho ay lumalabag sa mga internasyonal na pamantayan at nagpapalalim lamang sa galit at hidwaan sa pagpanig ng mga pamayanan ng mga Palestino at Israeli. Sa pagtatapos ng balitang ito, nananatiling mataas ang tensyon sa buong rehiyon habang patuloy na naghahanap ng solusyon ang mga pinuno ng bansa. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan upang ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon dito sa World News. Ako ang inyong news anchor, nag-uulat para sa kaligtasan at kapayapaan ng lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.